the strongest ability? Ano kaya ang tinutukoy ng ating bida sa kanyang mga sinambit? At fire element na si Min Jungwoo, makikipagtulungan sa ating bida? At marami pang nakakasabik na mangyayari sa chapter na ito. Kaya't wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang ating chapter na ipinapakita ang mga artifact na nasa third floor ng museum. At takang-taka naman si Jungwoo kung papaano ang lalaking ito ay nakaakyat sa palapag na ito. At napawika sa kanyang sarili ng papaano to nangyari, Lee Yuri? Paano to nakalagpas sa'yo at nakaakyat dito? Maaari kayang natalo nito sa laban si Yuri. At biglang nagsalita ang ating bida. Sa tingin ko, isa itong 1-star rank barrier. At sumagot naman si Min Jungwoo. Oh, mukhang may kaalaman ka sa mga barrier. Hindi pa ako nakakita ng gantong klaseng barrier dati. At kahit physical at magical attack ay hindi tumatalab sa barrier na ito. At makikitang inobserbahan ng maigi ng ating bida ang barrier. Sa pamamagitan ng pagdaloy ng mana ay makikita ang mga katagang Carpo na siyang Latin word para masira ang barrier. Ngunit sinambit ng ating bida sa matanda na sa tingin ko ay merong paraan para masira natin ito. Merong kondisyon. At sumagot si Jungwoo ng anong kondisyon? At tumugon naman ang ating bida ng kailangan mo lamang na patuloy atakihin ang fly magic para humina ang barrier na ito. At sumagot ang matanda, ganong katagal kung aatakihin ang barrier? At sumagot naman si Jin Hyuk ng mula makapasok ako at makalabas na dala-dala ang mga relics na nasa loob. At sumagot naman ang matanda ng so, sinasabi mo bang habang nasa loob ka ay kailangan kong i-maintain ang paggamit ng flame magic? At tumugon ang ating bida ng wala akong kakayahan upang tagalan ng isang high power na magic para mapahina ang barrier sa loob ng ilang minuto. Alam ko na baka di ka magtiwala, pero ito lang ang tsansa natin para masira ang barrier. At malapit na ring mag-umaga. Di naman pwedeng umalis na lang tayo dito nang walang makukuha, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang mapa pagkatapos ng gagawin natin. Total, iba namang artifact ang habol ko. At napaisip ang matanda na wala siyang mapapala kapag siya lang mag-isa at yun ang pinakapangit na mangyayari. At sumagot siya kay Jin Hyuk ng maipapangako mo bang ibibigay mo sa akin yung mapa? At tumugon si Jin Hyuk ng oo, pinapangako ko. At ayokong maging kaaway ang isang high rank magic na user katulad mo. At napaisip ang matanda na kahit anong pilit niyang pagsusumikap ay kailangan niyang pagkatiwalaan ang binatilyong ito, sapagkat di niya naman kayang sirain mag-isa ang barrier. At tumugon ang matanda sa sinambit ni Jin Hyuk kanina, sige, pagkakatiwalaan kita ngayon. At napawika ang ating bida ng tanda, ikaw nang bahala sa akin. At sumagot naman ang matanda ng ibibigay ko ang lahat. At makikitang nag-charge ng flame magic ang matanda sa kanyang mga kamay. At inilagay ang lahat ng lakas niya para sa pag-aatake. At makikitang nagkaroon ng crack sa bandang itaas ng barrier. At eto na nga ang inaantay na alibay ng ating bida para masambit ang Latin word na Carpo at makapasok siya sa barrier. At tuluyan na nga nakapasok si Jin Hyuk sa barrier. At sa kabilang dako naman ay pinagpapawisan na agad si Jungwoo sa pagpigil ng barrier. At napasigaw na lamang ito ng bilisan mo. At tumugon ang ating bida ng pagsinyas ng kanyang kamay at napawika sa kanyang sarili na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pero syempre sa sarili kong paraan. At napalingon ang ating bida sa mga artifact na nasa paligid. At nasabi sa kanyang sarili na mukhang wala pang ibang nakaakyat dito maliban sa isang to. Sabi na nga ba? At sumagi agad sa isip niya ang taong ito na siguradong kumuha ng The Iron Sword na may nakapaloob na malakas na mana. At umalis agad ito pagkatapos makuha ang pakay at siguradong siya ring may kagagawan ng barrier na ito. At pagkatapos niya makuha ang pakay niya, hindi na ito nakipaglaban sa ibang player. Talaga naman hanggang ngayon ayaw niyang sumugal sa kahit na ano. Pero sigurado ako hindi niya alam ang tungkol dito. At dito rin. At yung isa pa, hindi niya alam na ang mga relic na nakuha niya ay second rate lang. At natagpuan na nga ng ating bida mga lods ang isa sa mga relics pang kailangan niya. At ito ay ang Sampyong Tungbo, D rank. At napawika sa kanyang sarili ang ating bida ng ito ang personal kong ability para sa last piece ng puzzle
ng pinakamalakas na kapangyarihan. Ang mga materyales na kailangan ko ay ang mga ito: ang Ceremonial Persian Formwork E rank at ang Right Eye of Tutankhamun Mask B rank. Kapag aking na-combine to, ay lalabas ang mensaheng fit sa isa't isa ang dalawang relics. At sabay nito ang mensaheng kailangan kong bayaran kung gusto ko pang ipagpatuloy ang pag-combine. At makikitang nag-react ang tatlong relics sa isa't isa. At inilabas na ng system, we have successfully combined the relics. At na-acquire na ng ating bida ang The Eye of Truth SS rank. At kayang makita ng Eye of Truth ang status window ng isang player. At kaya ring malaman nito kung nagsasabi ba ng totoo o nagsisinungaling ang player. At magagamit lamang ito 3 beses sa isang araw. At isa ang Eye of Truth sa 5 eye ability na nag-i-exist sa mundo. Subalit, hindi lang ito ang sadya ni Jinhyuk sa museum. At inilabas ng system na meron palang hidden quest ang Tower of Trials. At dahil sa successful na na-combine ni Jinhyuk ang 3 replika ng B rank para gawing S rank na item, ay nakuha niya ang requirements para sa pinakamalakas na ability ng laro. At ito ay ang Inherent Ability, Fusion Overlink. At inilabas ng system, Memory of the World is being created. Yan ay dahil sa pagkaka-obtain ng ating bida sa Inherent Ability. Ang Inherent Ability na Fusion Overlink ay kayang kopyahin ng ability ng iba at i-store sa Memory of the World ng player. At magagawang kopyahin ang skill at magagamit ito ng player na parang sariling ability kapag makumpleto mo ang mga kondisyon. Subalit, kapag masyadong malakas ang paggagamitan ng ability na ito, ay magbabago ng kaunti ang kondisyon. At napawi ka ang ating bida sa kanyang sarili na gamit ang ability na ito ay makakagawa siya ng pinakamalakas na skill. At yan ang kanyang sandata upang maging pinakamalakas sa lahat. At lumipat ang ating eksena na makikita na palingon ng ating bida kay Jungwoo na patuloy pa rin ginagamitan ng fire magic ang barrier. At napawi ka ang matanda. Kung tapos ka na dyan, dalinan mo na't hindi ko na kayang tagalan pa ang pag-release ng fire magic. At napawi ka ang ating bida ng okay, tignan nga natin kung anong mga kondisyon para makopya ang ability ng matandang ito. At inactivate ni Jinhyuk ang inherent ability na fusion towards kay Jungwoo. At inilabas ng system na ang mga kondisyon para makopya ang ability ay kailangan niyang maipalabas ang totoong nararamdaman ng matanda. At napangiti lamang ang ating bida at sinambit sa sarili na, aha, sa madaling sabi, kailangan ko lamang inisin ang matandang ito. At dito nagtatapos ang ating chapter mga lods. So please like and subscribe para sa mga susunod na updates. Salamat!